Kuya Roms, ako si Jerome. 30 years old na at sa ngayon, TNVS driver ako. Kwento ko lang din ang istorya ko noong binata pa ako. Lumaki ako sa probinsya namin, sa Aklan. High school graduate lamang ang naabot ko dahil nga sa hirap din na buhay. Pagtuntum ko ng edad 18, naghanap buhay na ako. Pinapasada sa akin ng tatay ko ang kanyang jeep dahil nagkakaedad na nga siya at madaling mapagod. High school pa lamang Kuya Roms marunong na ako mag-drive dahil tinuruan ako ng tatay ko. Tatlo kaming magkakapatid at ako ang bunso. May mga kanya-kanya na silang pamilya. Ako na lang ang wala pang asawa. Kung kaya ako na lang ang inasahan ng mga magulang ko na makakatulong nila sa buhay. Hanggang sumulat ang Tito Marlon ko na kapatid ng nanay ko na nasa Maynila. Kung gusto ko raw lumuwas para magtrabaho bilang family driver. Sa anak daw ng amo niya, naghahanap daw kasi ng driver. Mag-asawa, 2 taon na ang kasal. Pumayag naman ng nanay at tatay ko para naman daw makapunta ako ng Maynila at makaranas ako ng klase ng buhay doon. Kaagad kong inihanda ang mga kailanganin ko, mga importanteng gamit personal at kung ano-ano pa. 20 years old na ako noon, Yeroms. Magkahalo ang aking nadarama nang ako'y papaalis na. Masaya at malungkot. Masaya dahil makakapunta na rin ako ng Maynila. Malungkot dahil iiwanan ko ang mga magulang ko na nag-alaga at nagpalaki sa akin. Kinakabahan din ako dahil hindi ko alam kung ano ang kapalaran ang naghihintay sa akin doon. Araw ng Sabado alas 7:45 nakarating ako sa pier ng Maynila. Kaagad naman akong sinalubong ni Tito Marlon. Alam niyang wala akong alam sa Maynila, hindi ko kabisado ang lugar na ito. Kung may idea man ako, iyon ay sa kwentong nabasa ko lamang sa comics. Wala pang asawa ang tito ko, maliit pa lamang ako noon ay ako na paborito niyang pamangkin. Kung kaya parang pangalawang ama na turing ko sa kanya. Nagtaksi kami papunta sa tinutuluyan niya sa Santa Mesa. Kahit inaasahan ko na ganito madadatnan ko, nanibago pa rin ako sa lugar. Masikip, matao, maingay. Nagpahinga na muna kami ni Tito Marlon. Kinabukasan linggo, nagpunta na kami sa bahay ng anak ng amo niya. Araw daw kasi ng linggo ang usapan nila na ipapakilala ako dahil nasa bahay lamang sila at wala silang pasok. Wala rin pasok si Tito Marlon. Magkabukod ang bahay ng amo ng tito ko at ang bahay ng magiging amo ko. Araw ng linggo maaga kaming dumating ni Tito Marlon sa bahay ng magiging amo ko. Mag-aalas 8 ng umaga narating namin ang isang maganda at malaking bahay. Nasa isang village na matatagpuan sa Quezon City. Matapos magpakilala ni Tito Marlon sa gwardiya ng bahay ay kaagad na nagbukas ang gate nito at pinapasok naman kami kaagad. Isang magandang babae ang sumalubong sa amin ni Tito. Nakangiti ito nang makita niya si Tito. Pinaupo niya muna kami sa maganda niyang sala. Medyo naninibago nga ako dahil ngayon lamang ako nakapasok sa ganito kagarang bahay, mamahalin ng mga muebles. Maya-maya may tinawag siya. Lumabas ang isang maganda pero morenang babae, naka-uniforme ng pang-maid. Inutusan niya na magtimpla ng maiinom. Sinabi ni Tito na orange juice na lang. Medyo magandang ngiti sa akin nung maid. Magandang umaga po ma'am, ako po si Jerome. Ako po ang pamangkin ni Tito Marlon, driver po ako. Kaagad kong bungad. Kaagad naman siyang nagpakilala sa akin. Kilala na rin kasi siya ni Tito. Ako si Liana Jerome. Ako lang at si Sir Freddy mo ang ipagdadrive mo. Minsan ako lang, minsan ang asawa ko. Sa ngayon wala pa ang asawa ko, out of the country. Next week pa ang balik. Kaya okay lang na mag self-driving muna ako. Malumanay magsalita si Ma'am Liana, ang bait pa at maganda. Kamukha niya ang idolo ko na si Lea Gotti. Hindi ko maiwasang mapapasulyap sa maputi at makinis na mga hita nito. Inamin ko kaagad sa kanya na bago lamang ako sa Maynila at hindi ko pa kabisado pero madali naman ako matuto. Natuwa naman siya nang marinig niya ang mga sinabi ko.
Wala naman daw problema dahil kay Tito Marlon ko. Kaya tiwala sila sa akin. Halos 12 years na rin kasi si Tito sa kanila. Nag-aaral pa lamang siya noon ng kolehiyo at ngayong may asawa na siya, nagbukod na siya sa parents niya. Ipinaliwanag naman lahat ni Ma'am Leana sa akin kung saan siya nagtatrabaho at si Sir Freddy, pati sweldo ko. Gusto niya na magstay in ako para hindi daw ako mahirapan. Pumasok. Libre naman daw lahat pero sabi niya next week na daw ako mag-start. Magpaturo daw muna ako sa tito ko ng mga lugar at kalye dito sa Maynila. Alamin ko na rin daw ang lahat ng batas trapiko. May lisensya naman ako pero syempre iba pa rin dito sa Maynila. Yun nga ang ginawa namin ni Tito Marlon. After niya magtrabaho, kapag umuwi siya, pinapasyal niya ako sa buong Metro Manila. Kailangan ko daw makabisado ang bawat kalye dito. Mahirapan daw kasi ako kapag nagdadrive na. 1 week namin ginawa yon. Hanggang makabisado ko ang pasikot-sikot na mga kalye, ikinuwento na rin sa akin ni Tito ang tungkol sa buhay ng mag-asawa, ang magiging amo ko. Si Ma'am Leana ay isang commercial model, kaya pala napakaganda niya. Si Sir Freddy naman ay negosyante. Medyo may edad na si Sir, nasa 40s na siya. Si Ma'am naman, wala pang 30. Nagmamay-ari si Sir ng mga bar. Hindi ordinaryong bar, kundi nasa pang mayaman na spot, pang high-end kumbaga. Meron sa BGC, sa Quezon Ave, sa Malate, sa Eastwood, sa QC. Nagkaroon na rin ako ng ideya at kaalaman tungkol sa magiging amo ko, pati ugali kung anong klaseng tao sila. Kinuwento lahat ni Tito. Mabubuting tao naman daw sila dahil hindi naman daw tatagal si Tito kung hindi naging mabuti ang mga amo niya sa kanya. Kilalang kilala niya si Ma'am Leana dahil nag-aaral pa lamang ito ay siya na ang naghahatid at sundo dito. Pero ang asawa niyang si Sir Freddy, hindi pa niya masyadong kilala kahit matagal itong naging kasintahan ni Ma'am. Bilin pa sa akin ni Tito kung gusto ko daw tumagal at maging mabuti ang mga amo ko sa akin, kunin ko daw ang tiwala ng mga ito. Yung tiwala daw ang numero 1 kailangan sa mga kagaya namin na namamasukan. Anumang mga personal na bagay ang matutuklasan ko sa mga amo ko. Sa akin na lang daw yon, huwag ko na daw ilabas. Mabuti man o hindi. Nagpapasalamat ako sa tito ko sa mga payo niya sa akin. Isang linggong lumipas, tinawagan na ako ni Ma'am Leana. Araw pa lamang ng linggo, naghanda na ako. Inayos ko na mga dadalhin kong personal na mga kagamitan na pagkasya ko sa isang bag. Maaga akong dumating sa bahay ni na Ma'am Leana. Agad naman akong pinapasok ng guard na si Joel. At sinalubong din ako ng maid na maganda. Nakangiti ito sa akin. Ang aga ko daw. Tinanong niya ako kung kumain na ba daw ako. Kumain na ako pero di pa ako nagkakape. Kaya ipinagtimpla niya ako ng kape. Sinabi na rin niya ang pangalan niya. Siya pala si Mildred. 5 buwan pa lamang siyang namamasukan, galing din ng probinsya. Dalaga pa siya, nasa 19 years old na. Matapos akong magpakilala rin sa kanya, tinawag na siya ni Ma'am Leana. Ituro na daw sa akin ang tutuluyan ko na room dahil stay-in na nga ako. Pati na rin ang sa garahe ng mga sasakyan. Malalaki at magagara ang 3 sasakyan ni Ma'am Leana. Maya-maya may lalaking lumabas. Agad naman siyang nagpakilala, siya pala si Sir Freddy. Mukhang okay naman siya. Mabait. Ikaw pala si Jerome? Ako si Freddy. Sir Freddy na lang. Agad niyang bungad sa akin. Opo, ako po si Jerome. Bago niyong driver. Sagot ko naman sa kanya. Sabi niya 3 beses lang naman daw umaalis si Ma'am Leana sa isang linggo. Kung minsan hindi pa. Depende pa kung may lakad. Siya naman daw minsanan lang din sa isang linggo. Madalas kapag gabi. Kaya gusto daw niya mag-stay in ako. Wala naman problema sa akin, mas pabor pa nga sa akin dahil hindi na ako mangungupahan pa.
Ipakarwas mo muna Jerome yung isang kotse. Mamayang hapon tayo aalis. Si Ma'am Liana mo kasi wala naman lakad. Utos si sir. Karwas lang po ba sir? Ako na po. Kaya ko na yon. Marunong naman ako, sagot ko. Pumayag naman si sir. Matapos niya iutos kay Mildred ang mga gagamitin ko, pumasok na siya sa loob. Inumpisahan ko ng linisin ng kotse. Nagsando at short na muna ako. Si Mildred naman hindi umalis sa tabi ko. Binibiro pa ako na ang macho ko daw. Tama lang naman ang katawan ko, hindi naman malaki, hindi rin maliit. Daming tanong ni Mildred. Kung nagka-GF na daw ba ako, ilan? Sabi ko hindi pa ako nagkaka-girlfriend dahil wala ko iniisip kundi ang maghanap buhay. Maya-maya bigla na lang umalis si Mildred. Sige Jerome, mamaya na lang. Paalam niya. Kaya pala siya umalis, nakatingin pala si Ma'am Liana. Mukhang matagal na rin nakamasid sa amin. Marunong ka rin pala maglinis ng kotse Jerome, bungad niya. Opo ma'am, tinuruan kasi ako ng tito ko. Medyo naiilang pa ako kay Ma'am Liana. Dahil maiksing short at maluwag na blouse ang suot, lalo akong ginanahan magtrabaho. Tuloy lang si ma'am sa pagtatanong. Siguro wala siyang ginagawa or baka naboboring na rin. Panay din ang sulyap ko sa gilid, baka andun lang si Sir Freddy. Next day pa kami aalis, sabi niya, hanggang hindi ko napansin na tanghali na pala at patapos na ang ginagawa kong paglilinis ng kotse. Mahaba-haba na rin ang usapan namin ni ma'am. Nagpaalam na siya sa akin at papasok na siya sa loob ng bahay. Kakain na daw sila. Naiwan na lamang ako at tinapos ang ginagawa ko. Nagpahinga na muna ako at umupo na muna. Isang saglit na idlip ako sa mahabang upuan. Medyo maaga kasi ako nagising kaya inantok ako. Dagdag pa ang medyo malamig na hangin sa katanghalian. Siguro nasa kalahating oras pa lamang akong naiidlip nang maramdaman kong ginigising na ako ni Mildred. Kakain na daw kami. Yun nga, pumasok na ako at sabay na kami na ng haliang dalawa. Sabi pa ni Mildred masaya daw siya dahil nagkaroon na rin siya ng kasabay kumain. Katatapos lang kumain ni na Ma'am Liana at Sir Freddy. Naiintindihan ko naman si Mildred, kaya pala ganun na lang kung kausapin niya ako. Sabik pala siya sa kasama. Pagkatapos namin kumain, nagpahinga na ako. Tinulungan ko na si Mildred magligpit ng mga pinagkainan namin. Pero ayaw niya tumulong ako. Nagpahinga na lamang ako sa aking kwarto. Hanggang makatulog ako at ginising na ako ni Mildred dahil aalis na kami ni Sir Freddy. Alas 4 na pala ng hapon, 5 p.m. umalis na kami ni Sir. Almost 7 p.m. na nang marating namin ang isang bar sa Taguig sa BGC dahil sa traffic. Unang biyahe ko, medyo nahirapan ako pero tinuturo naman sa akin ni Sir kung ano ang aking gagawin. Kaya maayos naman kaming nakarating. Mukhang ang mamahali ng bar na pinuntahan namin. Ito lamang ang isa sa mga negosyo ni Sir Freddy. Naiiwan ako sa parking area. Pumasok na si Sir sa loob. May waiting area naman sa labas. After 3 hours bumalik na si Sir. May bit-bit na bag. Umalis na kami at umuwi na. Sabi niya sa akin pera daw ang dala niya. Maayos naman kaming nakauwi. Ganun lang ang trabaho ko. Minsan si Ma'am Liana hinahatid ko sa mga appointment niya sa kanyang manager o di kaya kapag may commercial shoot siya. Bihira lang naman yon at kapag nagpupunta rin siya sa mga beauty clinic. 2 buwan ang lumipas, naikot ko na rin ang iba't ibang bar ni Sir Freddy. Nakakapag-adjust na rin ako sa aking trabaho. Kapag walang lakad si Sir, stay lang ako. Minsan tinutulungan ko si Mildred sa iba niyang mga gawain. At kapag day off namin, lumalabas kaming dalawa. Minsan naman, pupunta ako sa tito ko. Minsan, out of the country si Sir, nagpunta siya sa China. Next month pa ang balik. May business din daw pala siya doon. Nang sinamahan ko si Ma'am Liana papunta ng Batangas dahil meron siyang shooting doon sa isang resort. Inabot kami ng 3 araw. May natuklasan akong sekreto ni Ma'am. Pareho kaming nagstay in sa isang hotel. Pero bukod ang kwarto ko. Isang gabi tumawag sa akin si Sir Freddy. Sabi niya hindi daw makontak si Ma'am Liana. Kaya pinuntahan ko siya sa kanyang kwarto.
Nagulat ako nang paglapit ko sa pinto ng kwarto niya, nakarinig ako ng boses ng lalaki. Kausap si ma'am. Kumatok ako at agad naman binuksan ni ma'am ang pinto nang sabihin ko na, "Ako po to, ma'am." Inaayos pa ni ma'am ang kasusuot lamang na bathrobe. Sinabi ko sa kanya na tumatawag si sir mula China at hindi siya makontak. Kaagad ko nasulyapan ng lalaki na nakahiga sa kama na nakakumot at mukhang katatapos lang nila ni ma'am. Napansin ni ma'am na napatingin ako sa lalaki. "Sige Jerome, salamat." Naka-off kasi ang CP ko at isinara na niya ang pinto. Pauwi na kami kinabukasan, hindi ko napansin ang lalaking kasama ni ma'am sa kwarto. Habang nasa biyahe kami, tinanong ako ni Ma'am Liana kung okay lang daw ba ako. Ang tahimik ko daw kasi wala akong kibo. Sabi ko, "Okay lang po. Wala ka bang tanong sa akin tungkol sa nakita mo?" Tinutukoy ni ma'am ang lalaking nakita ko kagabi sa kwarto niya. "Wala po ma'am, wala naman po akong pakialam sa gagawin o ginagawa niyon. Nagtatrabaho lang po ako sa inyo. Ginagawa ko ang trabaho ko at pagdating po sa mga personal na bagay sa inyo, labas na po ako dun," paliwanag ko kay ma'am. Sandaling natahimik si Ma'am Liana. "Hindi ka ba nagseselos?" Sabay tawa ni ma'am, sabay sabing joke. Nabigla ako sa narinig ko kay ma'am. Totoo naman talagang nagselos ako, kaya nagselos po ako ma'am. Seryoso kong sagot. Akala ata ni ma'am nagbibiro ako na tahimik siya. Tumawa na lang ako para magmukhang joke din ang sinabi ko. Kaya ngumiti siya. Mahaba na rin ang biyahe namin. Narating na namin ang QC. Ginising ko na si ma'am dahil nakatulog na. Sinabayan ko na si ma'am, bitbit ko ang ilang bag na gamit niya. Nakita ako ni Mildred, hindi ko muna siya pinansin. Tuloy ako sa kwarto ni ma'am para iwan ang gamit niya. Pero biglang isinara ni ma'am ang pinto. Sinunggaban niya ako ng halik, nagulat ako. Dahil hindi lang simpleng halik ang ginawa niya. Sabay sabing, yung nakita ko daw, sekreto na lang namin yon. Agad naman akong nangako sa kanya at pagkatapos pinayagan na niya ako lumabas ng kwarto. Sinalubong na ako ni Mildred, kamusta daw ang biyahe namin. Magpahinga na daw ako. After 1 week, may lakad na naman si ma'am sa La Union sa isang resort. Mahaba-habang biyahe, kaya pinaghandaan ko 3 araw daw kami doon. Pagdating namin doon, kaming dalawa lang pala ang magbabakasyon. Nabigla ako kay ma'am dahil hindi ko inaasahan ang plano niya. Hindi ko maipaliwanag ang sayang aking dinanas kay ma'am. Ipinatikim niya sa akin ang saya. 3 araw din kaming nagkasubukan. Ipinaliwanag sa akin ni ma'am ang lahat kung bakit siya ganito. May iba palang pamilya si Sir Freddy sa ibang bansa. Hindi daw nagagampanan ni Sir ang ibang tungkulin nito sa kanya. Kung meron man, kulang. After 3 days bumalik na kami ni ma'am sa QC. Si ma'am na rin ang namahala ng mga negosyo ni Sir. Ganon uli ang ginagawa namin ni Ma'am Liana. Mga araw ang lumipas, nararamdaman kong nagkakaroon ako ng damdamin kay Mildred. Pero bago ko pa man masabi sa kanya, may nangyari sa amin nang lumabas kami ng day off namin. Pagkatapos namin manood ng sine, napagkasunduan namin na subukang pumasok sa bahay na walang kusina. Dito ko ipinagtapat kay Mildred ang lahat. Naging kasintahan ko si Mildred. Nalaman ito ni Ma'am Liana pero hindi naman siya nagalit sa amin. Pero hindi na niya ako inaano. Respeto niya kay Mildred. Kahit minsan gustong gusto ko na pero wala naman akong magawa dahil siya ang boss ko. Hanggang kinausap ako ng tito ko, may natuklasan daw siya sa negosyo ni Sir Freddy. May illegal pala itong ginagawa. Nalaman niya ito dahil sa amo niya, ang parents ni Liana. Alam naman daw ni Liana ang lahat pero inilihim niya ito. Tinanong ko si ma'am tungkol dito. Inamin naman niya sa akin na si Sir Freddy ay ginagamit ang isang bar nila na pwestuhan ng mga mayayaman at mataas na tao sa lipunan. Kapag lumalabas ng bansa si Sir, nag-aangkat ito ng iba't ibang uri ng mga party items. Sabi pa sa akin ni ma'am, may tiwala daw siya sa akin. Pero kung gusto ko daw mag-resign sa trabaho, papayagan niya ako. Hindi ako umalis sa trabaho ko dahil wala naman akong alam sa negosyo nila ma'am. Driver lamang ako. Pero mapilit si tito.
kaya gumawa na lang ako ng dahilan. Natatakot daw siya dahil baka daw madamay ako. Kumuha si Tito ng hulugang sasakyan. Ipamasada ko daw para makaalis na ako sa trabaho ko. Pinayagan naman ako ni Ma'am Leana kaya nag-resign ako. Si Mildred naman ay hindi umalis sa bahay ni na Ma'am Leana. Nagkikita na lamang kami ni Mildred sa labas. Hanggang dito na lang ang kwento ko, Jeromes. Maraming salamat, Jerome.